Karamihan ay talagang ninanais na maging masaya sa buhay pag-ibig. Subalit ano nga ba ang gagawin mo kung tumutol naman dito ang mga taong mahalaga sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Jessa. Sa isang malaking bayan, kilala ang pamilya Alcantara bilang isa sa mga pinakamarangya at maimpluwensyang pamilya. Sa gitna ng kanilang karangyaan ay si Jessa ang kanilang kaisa-isang anak. Lumaki siya sa isang palasyo na tila perpekto sa paningin ng iba. Pero ang katotohanan ay mayroong mabigat na kalungkutan siyang dinadala. Sa mansyon na pinapaligiran ng malalaking haligi at mamahaling chandeliers, madalas niyang tanawin ang labas ng bintana habang nag-iisip. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya na parang hindi siya ang nagmamay-ari ng sariling buhay. Jessa, tapos mo na ba ang piano lesson mo? Tanong ng kanyang mami habang naglalakad sa sala na parang reyna. Opo mami, mahina niyang sagot habang pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Nga pala, bukas, meron kang French lesson. Kailangang handa ka ha? Ayokong mapahiya tayo kapag dumating ang mga bisita natin sa linggo. Sabi ng kanyang mami nang walang nikatiting na pag-aalala sa damdamin ni Jessa. Opo, muli niyang tugon. Pero sa loob-loob niya, gusto na nga niyang sumigaw. Kinagabihan, nakaupo siya sa hardin habang pinagmamasdan ang mga bituin. Tila ang mga ito lamang ang nakakaunawa sa kanya. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni noong dumaan ang kanilang hardinero. Ma'am Jessa, hindi pa ba malamig dyan? Baka magkasakit ka. Tanong ng matanda na si Mang Isko na parang tunay na lolo na nga rin niya ang turing. Okay lang po ako, Mang Isko. Mas gusto ko nga po nandito ako kaysa sa loob ng bahay. Sagot niya habang nakatingin pa rin sa langit. Jessa, minsan kailangan din magpahinga ng puso. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipilit. Makahulog ang sabi ni Mang Isko bago nga ito bumalik sa kanyang ginagawa. Isang araw, habang nakasakay siya sa kanilang mamahaling kotse kasama ang kanyang mami papunta sa bayan, napansin niya ang isang grupo ng mga kabataang nagtatawanan sa gilid ng kalsada. Isa nga sa kanila ang pumukaw ng kanyang pansin. Isang binata na may simpleng kasuotan pero punong-puno ng sigla ang kanyang ngiti. Jessa, huwag kang tumingin sa kanila. Hindi mo sila kauri. Sabi ng kanyang mami noong mapansin ang kanyang tingin. Opo mami. Mahina niyang sagot. Pero hindi pa nga rin niya mapigilang lingunin ang binata bago tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. Kinabukasan, sa palengke, hindi nga niya akalain na makakasalubong nga niya dito ang binata na nakita niya kahapon. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Nagkangitian sila at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jessa ang kakaibang saya. Magandang umaga, bati ng binata habang bitbit ang isang sako ng bigas. Magandang umaga rin, nahihiyang tugon ni Jessa. Bagong mukha ka dito ha. Madalas ka bang pumunta sa palengke? Parang ngayon lang kita nakita. Tanong ng binata. Hindi. Ngayon lang. Sagot ni Jessa. Pilit niyang itinatago ang kanyang pagkahiya. Ako nga pala si Jerome. Pakilala ng binata habang inaabot ang kamay.
Jessa, sagot niya. At doon nga nagsimula ang kanilang kwentuhan. Bumalik si Jessa sa mansyon na may kakaibang ngiti. Sa mga ngiting ito ay napansin nga ito ng kanyang yaya. Jessa, ano nangyari? Bakit parang masaya ka ngayon? Tanong ni Yaya Flor. Wala naman po, Yaya. Maganda lang ang araw ko. Sagot niya habang patuloy nang umingiti. Jessa, ang pag-ibig, hindi madaling itago yan. Sabi ng matanda habang nakangiti rin. Pag-ibig? Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Sagot ni Jessa. Pero ramdam niyang namumula ang kanyang mga pisngi. Sa mga sumunod na araw, hindi maiwasang mag-isip ni Jessa tungkol kay Jerome. Sa kabila ng lahat ng bawal, parang may kakaibang hinahatak ang kanyang puso patungo sa binata. Sa tuwing siya ay nag-iisa, naiisip niya ang kanilang simpleng pag-uusap, ang kanyang ngiti, at ang init ng pakiramdam na dulot ng presensya nito. Isang hapon, naglakas loob siyang bumalik ng palengke sa pag-asa niyang makitang muli si Jerome. Hindi niya namamalayan na muli nga siya napapangiti. Muli na nga niyang nasilayan si Jerome na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Jessa, hindi ko akalaing babalik ka. Masayang bati ni Jerome. Wala naman akong ibang pupuntahan kasi. Sagot niya sabay ngiti. Gusto mo ba sumama ka sa amin? Mag-iilog ako. Tahimik doon. Alok ng binata. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit nga siya pumayag sa alok ng binata. Sa kanilang paglalakad papunta sa ilog, nagkwentuhan nga sila tungkol sa kanilang mga buhay. Doon niya nalaman na si Jerome ay nagtatrabaho para suportahan ang kanyang mga magulang at mga nakababatang kapatid. Hindi man kami mayaman, pero masaya kami. Ang mahalaga sa amin ay ang pagmamahal ng pamilya. Paliwanag ni Jerome. Tila napakasimple ng buhay nyo, pero napakasaya nga. Sagot ni Jessa na may bahid ng lungkot. Pagdating nga nila sa ilog, naupo sila sa ilalim ng isang punong kahoy. Ramdam ni Jessa ang katahimikan ng lugar. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang kasiyahan na matagal na nga rin niyang hinahanap. Salamat, Jerome. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng saya. Sabi niya habang nakatingin sa ilog. Bakit mo sinasabi yan? Hindi ba't masaya ka naman sa mansyon nyo? Tanong ni Jerome. Jerome, hindi lahat ng mayaman ay masaya. Sa totoo lang, sa tuwing kasama kita, doon ko lang nararamdaman na may halaga ako bilang ako. Sagot ni Jessa. Nagulat nga talaga si Jerome sa kanyang mga sinabi, pero nagbigay nga siya ng isang ngiti. Sige, kung ganon, lagi kang pwedeng pumunta dito. Hindi ko hahayaan na maging malungkot ka. Sagot ni Jerome. Mula noon, naging mas madalas na nga ang kanilang pagkikita. Pero sa bawat araw na kasama niya si Jerome, alam nga rin niya sa kanyang sarili na darating ang panahon na maaari na nga rin itong malaman ng kanyang mga magulang. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa nga rin niyang sumugal para sa kaligayahan na matagal na nga niyang hinahanap. Sa piling ni Jerome, natutunan niyang maramdaman muli ang tunay na saya. Isang bagay na hindi na kayang bilhin ng kayamanan. Pagkatapos ng kanilang sapilitang pagkakahiwalay, unti-unting naramdaman ni Jessa ang bigat ng kawalan ni Jerome sa kanyang buhay. Bagamat pilit niyang inuubos ang kanyang oras sa araw-araw na takdang aralin
at mga aktibidad sa paaralan, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang huling pagkakataon na magkasama sila ni Jerome. Hanggang sa isang araw, habang siya ay nasa mansyon, tila dumating na nga ang araw na kanyang kinakatakutan din. Yesa, ano itong nalaman ko? Binabalak mo na namang bumalik sa bayan? Hindi ba't nilinaw na rin namin sa'yo ang mga patakaran namin? Alam na namin ang lahat. Kaya ka lang pumupunta doon dahil sa isang binatang kargador. Ano ba ginagawa mo? Galit na sabi ng kanyang mami habang mahigpit na hinahawakan ang taas ng tsaa. Mami, hindi naman ako bumabalik doon para lang kay Jerome. Namimiss ko lang talaga ang lugar na yun. Ang dami kong alaala doon. Sagot ni Jessa. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Jessa, wala kang dapat balikan doon. Wala kang dapat paglaanan ng oras kung hindi ang pag-aaral mo. Naiintindihan mo ba? Dagdag naman ng kanyang ama na si Don Alfredo. Sa pangyayaring yun, nagawa ng kanyang mga magulang na ilayo na nga si Jessa sa bayan na yun. Lumipat sila ng tirahan dahil alam nila na hindi nga daw maganda para kay Jessa na muling makipagkita sa isang binatang kargador. Dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang, ay talagang nahirapan na si Jessa na muling makita o makausap pa si Jerome. Sa tahimik na gabi, muling bumalik si Jessa sa pagsusulat ng liham para kay Jerome. Sa bawat salita, naramdaman niyang muli ang tamis at pait ng kanilang pagmamahalan. Alam na nga nila sa kanilang mga sarili na mahalaga at mahal na nga nila ang isa't isa. Pero tutol nga dito ang kanyang mga magulang. Jerome, alam ko napakahirap naman nangyari sa atin. Pero sana, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Isinusulat niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Pero tulad ng dati, natapos ang liham na hindi na nga niya naipapadala. Itinatago na nga lamang niya ito sa ilalim ng kanyang unan, kasama ang iba pang liham na naging saksi sa kanyang mga lihim na damdamin. Isang araw ay sinama nga siya ng kanyang mami sa palengke. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero umaasa nga siya na sa pagkakataong ito ay muli nga niyang makikita si Jerome. Habang abala ang kanyang mami sa pagpili ng mga prutas, palihim nga siyang tumitingin-tingin sa paligid. Yasa, anong tinitingnan mo? Tanong ng kanyang mami noong mapansin ang kanyang pagkabahala. Wala naman po, mami. Nagpapahangin lang po. Mabilis niyang sagot. Pero sa sulok ng kanyang mga mata, bigla nga niyang natanaw si Jerome. Bit-bit ang isang sako ng bigas. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis at tila nagbago ang kulay ng buong mundo. Jerome. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Pero sa takot na makita ito ng kanyang mami, mabilis nga niyang ibinaling sa iba ang kanyang tingin. Hindi niya napansin na tumutok na nga rin sa kanya ang mga mata ni Jerome. Kinabukasan, hindi na nga napigilan pa ni Jessa ang kanyang sarili. Sa ilalim ng dahilan na kailangan niyang bumili ng ilang gamit sa paaralan, bumalik siyang mag-isa sa palengke. Pagdating niya doon, lumingaling nga siya sa paligid. Umaasang makita si Jerome at doon, hindi nga siya nabigo. Jessa? Narinig niya ang pamilyar na boses mula sa likod. Paglingon niya, hindi nga siya nagkamali. Si Jerome nga ito. Nakangiti, pero halatang nagulat din sa kanyang presensya. Jerome! Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Akala ko, hindi na kita makikita ulit.
Sabi ni Jerome. Halata ang saya sa kanyang muka. Pasensya ka na, Jerome. Wala akong magawa noon. Dinigtahan nila ako. Kung kailan mas nakilala natin ang isa't isa. Kung kailan may nararamdaman ako para sa iyo. At alam ko ikaw din. Ngayon pa nangyari ang ganito. Ngayon pa sila tumutol. Sagot ni Jessa habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam kung bakit. Pero kahit wala kang sinabi, alam ko naman, hindi mo ginusto ang nangyari. Hindi mo ginusto na umiwas sa akin. Tugon ni Jerome habang dahan-dahang nilalapit ang kanyang kamay sa kamay ni Jessa. Napuno ng katahimikan ng paligid. Pero sa kanilang mga mata, para bang nag-uusap ang kanilang mga puso. Jerome, sana patawarin mo ako. Sambit ni Jessa, sabay pigil sa pagluha. Wala kang kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Sabi ni Jerome sabay ngiti. Mula sa araw na yun, palihim muling nagkikita sila Jerome at Jessa. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo nga nilang naramdaman ang init ng pagmamahal na matagal nga nilang itinago. Madalas silang magpunta sa kubo malapit sa ilog, kung saan tila walang makakita sa kanila. Jessa, hindi kita papabayaan. Kahit na alam kong mahirap ang sitwasyon natin, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sabi ni Jerome habang nakatingin sa mga bituin. Jerome, kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan. Ayoko nang maulit ang dati. Sagot ni Jessa. Mahigpit na hawak ang kamay ni Jerome. Pero alam nga rin nila na hindi ito magiging madali. Sa likod ng kanilang bawat ngiti, alam nilang nasa panganib ang kanilang lihim. Sa bawat pagtatapos ng araw, kailangan nilang magpaalam ng palihim at magdasal na hindi nga sila mahuli ng mga magulang ni Jessa. Jessa, hanggang kailan ba tayo ganito? Tanong ni Jerome noong isang gabi. Hindi ko rin alam, Jerome. Pero alam ko, darating din ang araw na hindi na rin natin kailangan na magtago. Pero wala ang kaalam-alam si Jessa na sa kanyang pag-uwi, muling mangyayari ang kanyang kinakatakutan. Nalaman niya kasi ulit ng kanyang mga magulang ang pakikipagkita niya kay Jerome. Makulit ka talaga, Jessa. Kaya sa pagkakataong to, hindi na namin nahayaan pa na makita mo ba ang lalaking yun. Sa pangyayaring yun, mas inlayo na nga siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bayan dati. Talagang sinigurado nga nila na hindi na nga niya muling makikita pa si Jerome. Lumipas ang ilang linggo mula noong mailayo na nga si Jessa ng kanyang mga magulang mula sa kanilang dating bayan. Bagamat pilit niyang nililibang ang kanyang sarili sa bagong kapaligiran, ramdam niya na ang kanyang puso ay naiwan pa rin sa baryo na kanyang pinanggalingan, kung saan nandoon din si Jerome. Nakatira nga sila ngayon sa isang napakagarang bahay sa lungsod, malayo sa tahimik at simpleng buhay na kanyang nalakihan. Jessa, handa ka na ba? Tanong ng kanyang daddy habang naghahanda siya para sa unang araw ng klase sa kolehiyo. Opo, daddy. Sagot ni Jessa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sa kanyang pagpasok sa universidad, napansin nga niya kaagad ang mga kaibahan nito sa dati niyang paaralan. Ang mga estudyante ay formal na manamit. Halagang mga anak
ng mayayamang pamilya. Pakiramdam ni Jessa ay isa siyang estranghero sa lugar na yun. "Hi Jessa, ikaw ba yung bagong transfer student?" Tanong ng isang babae na lumapit sa kanya. "Oo, ako nga. Ako si Jessa." Sagot niya sabay abot ng kamay. "Ako nga pala si Marie. Kung may kailangan ka, sabit ka lang sa akin ha. Mukhang magandang araw mo ha." Nakangiting sabi ni Marie. Ngumiti si Jessa. Pero sa loob-loob niya ay iniisip pa nga rin niya si Jerome. Habang nag-lecture ang kanilang professor tungkol sa anatomy, nahuli nga si Jessa ng kanilang professor na nakatulala. "Miss Alcantara, mukhang masyado yatang malalim ang iniisip mo ha. Care to share your thoughts?" Tanong ng professor habang bahagyang nakangiti. Pasensya na po sir." Sagot ni Jessa sabay yuko. Matapos ang klase, kinausap nga siya ni Marie. "Jessa, okay ka lang? Kanina pa rin kita napapansin. Parang napakalayo nga ng iniisip mo." Tanong nito. "Wala Marie. Medyo pagod lang siguro ako." Sagot ni Jessa. Pilit ang umiti. Pero sa totoo lamang, hindi nga siya mapalagay. Sa gitna ng kanyang mga pangarap at pag-aaral, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ni Jerome. Pag-uwi sa bahay, agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Binuksan ang kanyang diary at isinuglat ang kanyang mga nararamdaman. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Hindi ko siya makalimutan. Ang bawat araw dito sa lungsod ay parang isang mahabang gabi. Walang liwanag, walang sigla." Isinusulat niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Minsan, tinititigan nga niya ang isang maliit na pendant na ibinigay sa kanya ni Jerome noong huli silang magkita. Sa likod ng pendant, nakaukit nga dito ang salitang pangako. "Jerome, patawarin mo ako kung iniwan kita. Pero pangako, babalikan kita." Mahina niyang bulong sa sarili habang pinapahiran ang kanyang mga luha. Habang tumatagal, natutunan na nga ni Jessa na magpakatatag. Ginamit niya ang lungkot bilang inspirasyon para mas magpursige sa pag-aaral. Sa isip niya, ang pagiging doktor ang magiging paraan para balikan nga niya si Jerome. Alam niyang ito ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob para ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. "Miss Alcantara, maganda ang performance mo sa klase. Mukhang magiging mahusay na doktor ka balang araw." Papuri ng isang professor matapos ang kanilang practical na pagsusulit. "Salamat po sir. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat." Sagot ni Jessa. Pilit ang umiti. Pero sa likod ng kanyang mga tagumpay, isang bahagi pa rin ng kanyang puso na tila mayroong espasyo. Habang kumakain nga sila sa cafeteria, napansin ni Marie ang pagiging tahimik ni Jessa. "Jessa, bakit parang hindi ka na naman masaya? Ang ganda nga namang grades mo eh. Tapos ang dami pang humahanga sa'yo." Sabi ni Marie habang kumakain. "Para kasi sa akin, hindi lang tungkol sa tagumpay ang buhay, Marie. May mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo basta makukuha." Sagot ni Jessa habang nakatingin sa malayo. "Parang malalim yan ha."
May gusto ka bang ikwento? Tanong ni Marie. Napabuntong hininga si Jessa. Ang totoo kasi, may naiwan ako sa probinsya. Isang tao na mahal ko. Pero pilit kami pinaglayo ng mga magulang ko. Bakit hindi mo siya puntahan? Tanong ni Marie na tila hindi makapaniwala. Hindi ka noon kadali. Pero balang araw, kapag handa na ako, kapag kaya ko nang ipaglaban siya, babalikan ko siya. Sagot ni Jessa, puno ng determinasyon. Isang beses pa nga, habang naglalakad papauwi mula sa library, bigla niyang narinig ang awitin na madalas nga nilang pakinggan ni Jerome sa ilog noon. Napahinto siya kaagad at muli na namang bumalik ang kanilang mga alaala. O Jessa, bakit ka umiyak? Tanong ng guard noong mapansin siya. Wala po kuya. Napagod lang siguro ako. Sagot niya. Pilit na itinatago ang kanyang damdamin. Pero sa gabing yun, mas tumibay ang kanyang pangarap. Sa halip na sumuko, isinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para balikan si Jerome. Jerome, hintayin mo lang ako. Hindi kita bibiguin. Bulong niya habang nakatitig sa pendant. Lumipas pa nga ang ilang taon at naging isa nga si Jessa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang universidad. Minsan, tinanong siya ng isa sa kanyang mga profesor. Miss Alcantara, grabe, napakagaling mo talaga. Pero matanong ko lang ha, ano ba nagpapalakas ng loob mo? Kahit napakahirap ng mga ginagawa natin, ng mga lessons natin, hindi ko pa rin sumusuko. Parang kayang-kaya mong gawin ang lahat. Ngumiti si Jessa at sumagot. Sir, may isang tao po ako na gustong tulungan balang araw. Siya ang dahilan kung bakit ko ginagalingan. Kung bakit hindi ako sumusuko. Sa kabila ng hirap at pagsubok, unti-unti na naging maliwanag para kay Jessa ang landas patungo sa kanyang pangarap. Pero sa kanyang puso, isa lamang ang nananatiling malinaw. Ang kanyang pangako na babalikan niya si Jerome. Gaano man ang kahirap ang daan patungo doon. Matapos ang ilang taong pag-aaral at paghahanda, natupad na nga ni Jessa ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Siya ngayon ay kilalang espesyalista sa kanyang larangan. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nananatiling may espasyo ang bahagi ng kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagkagusto na balikan si Jerome at muling makita ang lugar na naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Jessa, anak, bakit parang nagbabalak na naman na bumalik sa dati nating bayan? Sa tingin ko, wala ka na namang dapat balikan doon. Tanong ng kanyang mami. Isang gabi, habang naghahapunan sila. Mami, gusto ko lang pong bisitahin ang lugar na yun. Marami pa akong alaala doon. Sagot ni Jessa. Pilit niyang itinatago ang tunay niyang dahilan. Jessa, ang dami ng lalaki dito sa lungsod na mas nararapat sa'yo. Bakit mo pa pinipilit na bumalik doon? Dagdag naman ng kanyang daddy. Halatang ayaw niyang pag-usapan ang nakaraan. Daddy, hindi ito tungkol sa kanila. Gusto ko lang malaman kung kamusta na nga ba ang mga taong iniwan ko doon. Sagot ni Jessa habang matapang nakatitig sa kanyang daddy.
Napabuntong hininga na nga lamang si Don Alfredo. Bahala ka. Pero tandaan mo, Jessa, may reputasyon tayong iniingatan. Alalahanin mo yan. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Dala ang kanyang maliit na bag habang nasa biyahe. Hindi maiwasan ni Jessa na maging emosyonal habang pinagmamasdan ang mga tanawin sa labas ng bintana. Ang bawat puno, bundok, at palayan na kanyang dadaanan ay muling nagpapaalala ng kanilang masayang alaala ni Jerome. Jerome, kung naririnig mo ako, papunta na ako. Hintayin mo ko. Bulong niya sa kanyang sarili, sabay hawak sa pendant na lagi niyang dala. Pagkarating niya sa baryo, ilaw lang nagbago. Ang mga simpleng bahay, ang makipot na kalsada, at ang mga ngiti ng mga tao ay pareho pa rin. Pero ang higit na nagpaantig sa kanya ay ang malinis na ilog na naging paborito nga nilang puntahan noon ni Jerome habang naglalakad si Jessa sa palengke para bumili ng pagkain. Bigla nga siya nakaramdam ng kakaibang pamilyar na presensya. Nilingon niya ang kanyang likuran at doon na nga niya nakita ang kanyang hinahanap. Walang iba kung hindi si Jerome. May bitbit na ilang gulay at halatang pagod na rin sa kanyang trabaho. Jessa? Bulalas ni Jerome. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Jerome, mahinang sagot ni Jessa. Hindi rin makapagsalita ng maayos dahil sa kaba at tuwa. Pareho silang natigilan. Tiningnan ang isa't isa na parang bumalik ang lahat ng alaala nila noon. Bakit ka nandito? Tanong ni Jerome matapos ang ilang saglit. Binalikan kita. Sagot ni Jessa. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi napigilan ni Jerome ang mapangiti. Pero bakas din sa kanyang mukha ang pagdadalawang isip. Jessa, bakit ngayon ka lang bumalik? Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sabi ni Jerome. Bakas sa kanyang boses ang lungkot at pananabik. Patawarin mo ako, Jerome. Hindi ko ginusto nangyari noon. Pero ngayon, hindi ko naayaan pa na magkahiwalay pa tayo. Nandito na ako para sa'yo. Sagot ni Jessa, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Pagkatapos ng kanilang saglit na pagkikita, nagpasya silang mag-usap sa dati nilang kubo na malapit sa ilog. Habang nakaupo sa sahig, binalikan nga nila ang lahat ng alaala. Alam mo ba, araw-araw akong pupunta dito noon. Umaasa ako na babalik ka. Sabi ni Jerome habang nakatingin sa tubig. Jerome, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Gabi-gabi, iniisip ko kung kamusta ka na. Kung masaya ka pa ba? Kung may nagpapasaya na ba sa'yo na iba? Sagot ni Jessa, sabay hawak sa kamay ni Jerome. Hindi naging madali ang lahat, Jessa. Pero kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Sa bawat araw na lumipas, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Dati nga, pinanghinaan na rin ako. Lalo na noong mabalitaan ko na doktor ka na. Ang iniisip ko, baka ikaw na ang may bago. Sabi ni Jerome habang nakatitig sa mga mata ni Jessa. Kung ganoon, hindi pa huli ang lahat.
Nandito ako ngayon, Jerome. Hindi na ako aalis. Ipaglalaban na kita. Sagot ni Jessa, puno ng determinasyon. Mula sa araw na yun, naging masaya nga talaga ang muling pagkikita nila Jerome at Jessa. Pero alam nga rin nila na hindi magiging madali ang kanilang relasyon. Sa likod ng kanilang saya ay may takot pa nga rin silang dalawa. Takot sa muling pagtutol ng pamilya ni Jessa. Jessa, sigurado ka ba? Paano kung tutulan ulit ang mga magulang mo ang relasyon natin? Alam ko, posible yun. Tanong ni Jerome habang naglalakad nga sila pabalik sa baryo. Huwag kang mag-alala, Jerome. Hindi ko na sila hayaan na kontrolin pa ako. Ako na ang susunod sa buhay ko. At Jerome, ang buhay ko ay ikaw. Sagot ni Jessa, kasabay ng pagtitig sa kanya. Ilang araw matapos ang muling pagkikita, nagdesisyon si Jessa na ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Mami, Daddy, may mahal kang sasabihin po ako. Panimula niya habang naghahaponan sila. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang mami na si Ellen, na halatang kinakabahan sa maaaring sabihin ni Jessa. Nakita ko na po ulit si Jerome. Mahal ko pa rin po siya. At hindi ko na siya kayang iwan. Diretsong sabi ni Jessa. Halos mabitawan ni Don Alfredo ang kanyang kutsara. Jessa! Hindi mo ba talaga naiisip ang sinabi ko? Siya pa rin? Mahirap siya. Paano niya kayang panatilihin ang buhay na nakasanayan mo? Tanong nito, punong-puno ng galit. Daddy, hindi ko naman po kailangan ng marangyang buhay. Ang kailangan ko ay ang taong tunay na umiintindi at nagmamahal sa akin. Sagot ni Jessa. Matatag ang boses. Jessa, bata ka pa. Hindi mo lang siguro naiintindihan ang mga sinasabi mo. Dagdag pa ng kanyang mami. Hindi na po ako bata, mami. Isa na nga po akong doktor, oh. Alam ko na po kung ano ang tama at mali. Kung ano ang makakapagpasaya sa akin. At yun ay si Jerome. Tugon ni Jessa. Hindi na nga nakapagsalita ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, nadagpuan ni Jessa ang lakas ng loob na ipaglaban na nga si Jerome. Dahil nga rin doon, wala nang nagawa ang mga magulang ni Jessa. Makalipas ng ilang buwan, sinimulan na nga ni Jessa ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Jerome. Dinala na nga rin niya ito sa lungsod. Tinulungan nga niya ito na makapaghanap ng trabaho at suportahan ito para makapagpatuloy ng pag-aaral. Jessa, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero sana, alam mo mahal kita. Hindi lang dahil sa mga ibinibigay mo, kundi dahil ikaw ang dahilan ng saya ko. Sabi ni Jerome habang hawak ang kamay niya. Jerome, ang mahal ka sa akin ay ikaw. Huwag ka na mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Sagot ni Jessa. Sa piling ni Jerome, naramdam na nga ni Jessa ang tunay na kaligayahan na matagal niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ng balakid, napatunayan nila na ang pagmamahal nila ay mas malakas kaysa sa anumang hamon ng buhay. Ang pagbabalik ni Jessa sa buhay ni Jerome
ay naging simula ng panibagong kabanata para sa kanilang dalawa. Ang kanilang pagmamahalan ay muling umusbong. Pero kasabay nito ay ang maraming hamon na kailangan nilang harapin. Sa kabila ng lahat, nagpasya nga sila na magtulungan para buuin ang kanilang pangarap na magkasama. Sa tulong ng ipon ni Jessa at ni Jerome, sinimulan nga nila ang maliit na negosyo ng paggawa ng mga muebles. Sa simula, naging mahirap pa nga ang lahat. Kulang ang mga materyales at halos wala nga silang customer. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin sila sumuko. Jessa, paano kung hindi magtagumpay ito? Tanong ni Jerome habang nag-aayos ng kahoy sa kanilang maliit na tindahan. Jerome, hindi tayo basta susuko. Magtulungan tayo. Makikita mo, darating din ang panahon na para sa atin. Sagot ni Jessa. Punang-puno pa nga rin ng determinasyon. Hindi nagtagal dahil sa kanilang kasipagan, unti-unti na nga rin nakilala ang kanilang negosyo. Sa bawat muebles na kanilang ginagawa, naging mas malapit sila sa kanilang pangarap. Isang araw, sinurpresa ni Jessa si Jerome ng isang espesyal na bagay. Jerome, may papakita ko sa iyo, sabi ni Jessa habang tinatakpan ang mga mata ni Jerome. Ano bang ginagawa mo, Jessa? Tanong ni Jerome. Naguguluhan pero nakangiti. Pagbukas ng takip sa mata ni Jerome, bumungad ang bagong karatula ng kanilang tindahan. Jerome's Furniture Shop. Jessa, ikaw ang gumawa nito? Tanong ni Jerome. Hindi talaga siya makapaniwala. Oo, gusto kong ipakita sa lahat ang galing mo, sagot ni Jessa habang nakangiti. Salamat, Jessa. Hindi ko alam kung paano kitang papasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sagot ni Jerome. Bakas ang luha sa kanyang mga mata. Habang lumalago ang kanilang negosyo, mas lalong tumibay ang relasyon ni Jerome at Jessa. Marami na nga silang mga customer at nagsimula na nga rin sila na magbigay ng mga trabaho sa mga tao sa kanilang baryo. Jessa, hindi ko talagang magagawa ang mga ito kung wala ka, sabi ni Jerome habang nakatitig sa kanilang mga bagong muebles. Hindi, Jerome, nandito tayo dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa, sa pagtulungan natin, sagot ni Jessa sabay yakap sa kanya. Sa gitna ng kanilang tagumpay, napag-usapan nga rin nila ang kanilang hinaharap. Jessa, handa ka na bang buuin ang sarili nating pamilya? Tanong ni Jerome. Isang gabi, habang hawak ang kamay niya. Jerome, matagal ko ng pangarap ang araw na ito. Oo naman, handang-handa na ako, sagot ni Jessa na punong-puno ng saya. Sa kanilang pagsisikap at pagmamahalan, napatunayan nila na kahit anong hirap at pagsubok ang dumaan, ang tunay na pagmamahal ay kayang magtagumpay. Ang kanilang buhay ngayon ay puno ng pagmamahalan, tagumpay at pangarap. Isang buhay na binuo nilang magkasama. Makalipas ang ilang taon ng pagsisikap, sakripisyo at walang hanggang pagmamahalan, narating na nga nila Jerome at Jessa ang tagumpay na kanilang pinapangarap. Hindi lamang ang kanilang negosyo ang lumago, kundi pati na rin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Pero ang tunay na tagumpay nila ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang yaman, kung hindi sa pamilya na kanilang binuo.
Isang tahimik na umaga, habang pinagmamasdan ni Jessa ang magbubukang liwayway mula sa kanilang balkonahe, nilapitan nga siya ni Jerome na may dalang taas ng kape. "Good morning, mahal." Bati ni Jerome habang inaabot ang kape. "Good morning din, mahal." Sagot ni Jessa, sabay halik sa pisngi ni Jerome. "Ang tahimik dito, no? Parang ganito din ang baryo natin sa dati nating bayan." Sabi ni Jerome habang nakatingin sa malawak na tanawin. "Mas maganda ngayon, Jerome. Kasama na kita at may darating pa." Sagot ni Jessa habang inihimas ang kanyang tiyan na halatang lumalaki na. Dahil ngayon, inigdadalang tao na nga siya. Napangiti talaga si Jerome dito. "Hindi ko pa rin maipaliwanag kung gaano ako kasaya. Ikaw ang buhay ko, Jessa. Pati na rin ang anak natin." Habang lumalapit ang araw ng panganganak ni Jessa, mas lalo nga nilang pinag-uusapan ang kinabukasan ng kanilang anak. "Jerome, ano sa tingin mo? Gusto mo bang sundan niya ang yapak mo sa negosyo?" Tanong ni Jessa habang magkasama nga sila na nag-aayos ng baby room. "Huwag natin siyang pilitin. Gusto kong lumaki siya na may kadayaang sundan ang mga pangarap niya. Tulad ng ginawa mo para sa akin." Sagot ni Jerome. "Napakabuti mo talaga, mahal. Alam kong magiging mahusay kang ama." Sabi ni Jessa, sabay yakap sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Jerome, biglang naramdaman ni Jessa ang pananakit ng kanyang tiyan. "Jerome, gumising ka! Parang malapit na ako manganak!" Sigaw ni Jessa habang hawak ang kanyang tiyan. Kaagad na nga rin nagising si Jerome na parang natataranta. "Sandali, mahal! Kukunin ko ang bag!" Mabilis niyang sabi habang nagmamadali. Pagdating nila sa ospital, sabik na nga talaga si Jerome sa labas ng delivery room. "Dok, kamusta na po ang mag-ina ko?" Tanong nga kaagad ni Jerome sa doktor na lumabas mula sa kwarto. "Malapit na po. Maging kalmado lang po kayo." Sagot nito. Makalipas ang ilang oras, muling lumabas ang isang doktor. Dala ang magandang balita. "Congratulations po, Mr. Jerome. Mayroon na po kayong malusog na baby boy." Sabi ng doktor. Halos hindi makapagsalita si Jerome sa sobrang saya. "Salamat po, Dok. Pwede ko na po ba silang makita?" "Opo, pwede na." Sagot ng doktor. Pagkapasok niya sa kwarto, nakita niyang yakap-yakap ni Jessa ang kanilang anak. "Jerome, tingnan mo. Kamukha mo siya." Sabi ni Jessa habang nakangiti. "Hindi, mahal. Mas gwapo siya dahil ikaw ang nanay niya." Sagot ni Jerome habang pinagmamasdan ang maliit na sanggol. Sa pangyayaring ito, masayang-masaya na nga rin ang mga magulang ni Jessa noong makita na nga nila ang kanilang apo. Kung dati, tutol nga sila sa pagmamahalan nila Jessa at Jerome, ngayon, suportado na nga rin nila ang pamilya na binubuo ng mga ito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na nga nilang naitayo ang tahimik pero masayang buhay bilang isang pamilya. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Sa bawat araw, mas lalo nga nilang nararamdaman ang biyaya dala ng kanilang anak. Nagpapasalamat nga sila sa isa't isa dahil nagawa nga nilang ipaglaban ang isa't isa at hintayin ang muli nga nilang pagkakasama. Masasabi na nga nila ngayon na ang lahat ng kanilang paghihintay at pagsasakripisyo ay sulit na sulit. Dito na nga po nagtatapos
ang kwento nila Jessa at Jerome. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi lahat ng ating ninanais ay maaaring mangyari. Gayunpaman, kung ito ay tunay nating gusto, anuman ang mangyari, ay patuloy natin itong gugustuhin hanggang sa ito ay maisakatuparan na. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.